San Eches Campus Connect. Tatak Balita, Tatak Campus Connect. Aarangkada na ang mga balitang nag-iinit ngayong buwan. Saya at pasasalamat umapaw sa Teachers Day celebration ng Santiago National High School. Flood control o ghost project. Mga residente na babahaan sa tanong. Edukasyon sa respeto at pantay na karapatan. Itinulak ng UNESCO at UNFPA. Ulan mararamdaman sa Iligan. Mga residente pinaghahandang magbitbit ng payong. Magandang araw, Pilipinas! Maayong araw, syudad sa Iligan. Simula ng araw, bigwit ay pag-asa. Ugnayan sa isa-isa, lakas nitong bansa. Campus Connect ka rito, konektado. Dahil dito, connected ka. Campus Connect. Laging naka-alerto, ako si Feliciana Castro At ako naman si JC Umping. para sa Campus Connect! Sa Santiago National High School, ramdam na ramdam ang init ng pagmamahal at pasasalamat ng mga estudyante para sa kanilang mga guro sa ginanap na Teachers Day celebration. Sa Santiago National High School, tunay na damang-dama ang saya at pasasalamat ng mga estudyante sa kanilang mga guro sa ginanap na Teachers Day celebration. Ngayong araw, ipinapakita ng mga mag-aaral ang kanilang taus-pusong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng tsokolate, bulaklak at mga mensahe ng pasasalamat. Hindi rin nagpahuli ang Supreme Secondary Learning Government o SSLG na naghandog ng mga baso na may kasamang tsokolate sa bawat guro at non-teaching staff ng paaralan. Tunay nga na sa bawat turo, bawat puyat at bawat sakripisyo ng ating mga guro, nararapat lamang na sila'y pasalamatan at ipagdiwang, hindi lang tuwing Teachers Day, kundi araw-araw. Mula rito sa Santiago National High School, ako po si Sarah Jane P. Mahusay, nag-uulat para sa Campus Connect. Mga proyektong dapat sana'y magpapatigil ng baha, mistulang naglaho na parang bula. Ang ilan completed daw sa papel, pero sa actual, walang bakas. Nako JC, hindi lang mga taong minumulto, kundi ghost project na din. Narito ang ulat ni Jean Dinawanaw. Tuwing panahon ng tag-ulan, isa sa pinakamalaking suliranin ng bansa ay ang malawaking pagbaha. Upang mapigilan ito, ipinatutupad ng pamahalaan ang mga flood control project, mga istrukturang gaya ng drainage system, dike, kanal at flood wall na layuning kontrolin o iwasan ang pagbaha sa mga komunidad. Ngunit ang tanong, nasaan na ang mga proyektong flood control na pinunduhan ng pamahalaan? Kamakailan iniulat ng Commission on Audit na ilang proyekto ng Department of Public Works and Highway ay nakalistang completed kahit wala namang aktwal na naitayong istruktura. Ayon sa mga residente, hanggang ngayon ay babad pa rin sa baha ang kanilang lugar tuwing umuulan. Ganito, araw-araw ganito. Hindi ho ko konting pera ang kinuha nila sa taong bayan. Dahil dito, nananawagan ng mga mamamayan na imbestigahan ang mga proyektong ito at siguraduhin na pupunta sa tama ang pundo ng bayan, lalo na't buhay at kabuhayan ang nakataya sa tuwing bumabaha. Muli, ako si Jean Dinawana, nag-uulat para sa Campus Connect. Magandang araw mga konektado. Sa ating balitang international, pinag-uusapan ng mga hakbang ng UNESCO at UNFPA upang itaguyod ang Comprehensive Sexuality Education o CSE. Isang programang layunin turuan ang kabataan tungkol sa kalusugan, respeto at tamang desisyon sa buhay. Narito ang ulat ni Jisyo Ping. Sa panahon ngayon kung saan maraming kabataan ang nahaharap sa iba't ibang hamon sa kalusugan at relasyon, patuloy ang mga pandaigdigang organisasyon tulad ng UNESCO at UNFPA sa pagsusulong ng Comprehensive Sexuality Education o CSE.
Isang malaking usap-usapan pa rin ang pagsulong ng comprehensive sexuality education sa mga paaralan. Ayon pa sa United Nations Population Fund, isang malaking dagop ang kakulangan ng pagtuturo sa mga kaguruan kung paano gagawing posible ang CSE. Nakakabahala ito sapagkat patuloy pa rin ang pag-akyat sa kasong maagang pagbubuntis sa Pilipinas, kung kaya't kinakailangan makita ang tamang paraan sa pagsulong ng CSE na maaaring makapagbigay ng kalinawan sa nangungupas nating kinabukasan. Sa paghahanap ng tamang anggulo sa solusyon na ito, dahan-dahan man tiyak naman ang ating kinabukasan sapagkat ang lahat ng ito ay susi sa bahagyang pagbabago. Ano naman ang mga sabi ng eksperto dyan, JC, tungkol sa CSE? Ayon sa mga eksperto, Castro, hindi lamang tungkol sa sexualidad ang CSE. Ito ay edukasyong nakabatay sa paggalang, pagkakapantay-pantay at responsableng desisyon tungo sa mas ligtas at may kamalayang kabataan. Para sa Campus Connect, ako si JC Omping, nag-uulat para sa Balitang Internasyonal. Maraming salamat, JC Omping. Magbabalik kami, makalipas lamang ang patalastas. Flickstick ang susulat sa iyong kinabukasan. Sa Iligan City, aasahan ang bahagyang maulap na kalangitan sa umaga at posibleng pag-ulan pagsapit ng gabi. Alamin ang buong detalye sa Campus Connect Weather Report. Magandang araw mga konektado, ako si Jean Dinawana at narito ang lagay ng panahon para sa Iligan City at karatig lugar. Ngayong hapon, inaasahang makakaranas tayo ng light rain shower sa ilang bahagi ng lungsod, lalo na sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 11 ng gabi. Mga temperatura ngayon ay nasa 26 Celsius, may halong overcast na kalangitan sa pagitan ng tanghali hanggang hapon. Inaasahan nating tataas ito hanggang mga 30 to 32 Celsius habang may posibilidad din ng pag-ulan. Mga konektado, magdala po kayo ng payong o raincoat kung lalabas sa gabi at iwasan ang mga mababang lugar kung sakaling lumakas ang ulan. Moderate lang ang hangin mula timog silangan, kaya siguraduhin ligtas ang mga panlabas ng gamit. Para sa Campus Connect, ako si Baby Jean Dinawana, nag-uulat, panahon mula sa Iligan City, manatiling handa, manatiling ligtas. Sa larangan ng sports, muling umingay ang pangalan ng Pilipinas sa international basketball scene. Ang ating pambansang kupunan, Gilas Pilipinas, ay opisyal ng pasok sa FIBA Asia Cup 2025. Mula sa matinding bakbakang makasaysayang panalo, narito ang buong detalye sa ulat ni John Martinez. At sa pampalakasan naman, mga konektado, panalo si Pinay PH Tennis Ace Alex Iala sa first round ng US Open 2025 sa New York. Labaw si Alex ng 26-21 laban kay 14 Clara Tauson ng Denmark. Sa third set, nahabol ni Alex ang 5-1 score elites ng score ni Clara. Umabot ito sa tiebreaker. Naging dikit po ang laban hanggang manalo si Alex sa score na 13-11. At dahil sa panalo, mag-a-advance si Alex sa round na 64 ng US Open. Kasulukuyan siyang Wall 75 sa ranking ng Women Tennis Association. At ako naman si John Martinez, nag-uulat para sa Campus Connect.
Sa mundo ng showbiz, isang kilalang aktres ang pagsamantalang magpapahinga mula sa spotlight. Ang multi-awarded actress na si Jody Santa Maria ay nagdesisyong mag-break muna sa showbiz upang bigyan daan ang personal sa paglalago at oras para sa sarili. Narito ang buong detalye sa ulat ni Sarah Mahusay. Break muna sa acting si Judy Santa Maria para mag-aral. Revelasyon ng aktres, mag-i-enroll siya ng master degree sa clinical psychology ngayong 2025. Ito raw ang nasa puso niya. Pangarap daw ni Judy na makapagpatayo na kahit maliit na center para maging accessible sa lahat ang mental health. Bago ang Ahetus, busy si Judy sa nalalapit na finale ng Lavender Field ngayong buwan. Ako si Sarah Jane Mahusay, nag-uulat para sa Showbiz Chika, konektado sa Campus Connect. At iyan ang mga nagbabagang balita na kalat ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, ako si JC Omping. At ako naman si Feliciana Castro. Mga konektado, 74 na araw na lang, Pasko na! Kami nagsasabi, Ang bayang malaya ay bayang pinagpala. Pilipinas, mabuhay ka! Anumang oras, saan mang sulok, Bawat tayo'y konektado. Dito lang sa Campus Connect!